Okay, Psalm chapter 99 verse 1. Ang Panginoon ay naghahari. Manginig ang mga bayan. Siya'y naupo sa gitna ng kirubin. The Lord reigneth, let the people tremble. He setteth between the cherubims. Let the earth be moved. Ang Panginoon ay naghahari, manginig ang mga bayan. Siya'y naupo sa gitna ng kirubin, magkilos ang lupa. Itong sa naawaan ko po dito, mga kaibigan, sa Psalm chapter 99 verse 1. Kasi nga, di ba, yung tungkol din sa mga images at isa din ito sa itong cherubim, no? Isa din ito sa mga ginawang halimbawa kung hindi pinayagan ng Diyos, sabi nila, na gumawa ng images. Bakit ito nga yung kirubin na ay pinagawa yun. Nabasa ko kasi yun sa mga comments, no? Ngayon, nabasa ko ito ba, yung dito sa Psalm chapter 99 verse 1, ang Diyos ay naupo sa gitna ng cherubims, na naupo siya sa cherubims, sa gitna ng cherubims. Ngunit sinabi dito, the Lord is great. Ang Panginoon ay dakila sa Zion at siya'y mataas na higit sa lahat ng mga bayan. So kahit yung mga cherubim na ito ay hindi pa rin pwedeng sasambahin, pupurihin, hindi. Di ba mga angels to, di ba? Angels tong si cherubim, no? Hindi sila pupurihin, pero ito yung mga isa sa mga ginawa lang halimbawa. Kasi nga daw may cherubim doon sa ano ba yon? Sa ark. Hindi ko na maklaro masyado. Pero nung nabasa ko lang ito ba, dahil wala talagang sinabi kahit na saan sa ibang verses pa, kahit noon, na may sinabing sasambahin ang Panginoon at saka yung itong mga cherubim o mga iba pa, wala. Siya lang eh. The Lord is great in Zion and He is high above all the people. Let them praise thy great and terrible name, for it is holy. So siya lang talaga ang dapat purihin, mga kaibigan. Walang iba eh. Ang Diyos lang. Kung tayo, naniniwala tayo na may Diyos, dapat siya lang ang pupurihin, wala nang iba. Kahit meron pa diyang mga kasama niya, nung nakaupo pa dyan sa gitna, walang iba kundi siya lang, ang nag-iisang Diyos. Kaya dito na-amaze ako nung nabasa ko ito eh. Kaya sabi ko, i-share ko kaya ito sa kanila. Kaya nung nabasa ko rin ito, nasasabi ko talaga na cherubim is not God. Sila ay gwardiya. Para sa akin, gwardiya dahil sabi dito, the Lord reigneth, let the people tremble. He setteth between the cherubims, let the earth be moved. So, God seated between the cherubims. So, para sa akin, ay guard. Mga guard sila ng Diyos, no? Kaya hindi sila dapat sambahin. Kaya kahit sino pa o ano pang ibang pangalan, hindi natin pwedeng tawagin. Dahil importante po talaga sa Panginoon, Diyos na ang pangalan niya.
sa verse 3, chapter 99 ng awit. Purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan. Siya'y banal. Tingnan nyo po, purihin ang kakilakilabot na pangalan ng Diyos. Imagine, kakilakilabot pa ang pagkasabi dito. Let them praise thy great and terrible name, for it is holy. So mga kaibigan, mag-ingat po tayo sa pagtawag ng ibang pangalan, lalo na pag hindi siya Diyos. Tapos tao lang siya ginawang santos o saints. Kahit ginawa siyang saints, okay. Pero don't call His name during your prayer. Only the name of God. So ngayon, ano ba ang itinuro ng mga name ng Diyos para yan ang tawagin mo? Sa verse 5, tingnan niyo po ang sabi dito. Ibunyi ninyo ang pangalan nating Diyos at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Siya'y banal. Exalt ye the Lord our God and worship for His footstool, for He is holy. Yung name ng Diyos lang talaga, mga kaibigan. Exalt the Lord our God and worship at His holy hill, for the Lord our God is holy. Verse 9 ng Psalm chapter 99. Kaya ngayon mga kaibigan, at nalaman nyo na meron talagang dapat tayong tawaging pangalan sa ating Diyos. Kayo po mismo alamin nyo kung ano ang pangalan ng Diyos. Sa akin po kasi, syempre sa ngayon, new generation, Christian, naniwala tayo that Christ Jesus is saving our soul. He is a Savior, all mankind, all over the world, lahat, buong mundo ay siya po ay tagapagligtas. Para sa akin po, I will call His name because He saved me, and I declare that He is truly alive. Not alive in in physical na nakita natin like a person, but He is alive in spirit. At meron tayong mababasa din mga evidence